At yan,
Yan yung mga laban po natin sa buhay. Hindi ko alam kung yung laban natin sa buhay. Siguro, family, siguro, studies, siguro, church life. Yan. Ganun to yung pinaglaban natin, relationship. Yan, di ba lang? Mga vision. Yan. So, para sa atin, yung mga bagay nito, parang hindi na natin malalampasan. Kasi paulit-ulit na lang eh. Di ba? Paulit-ulit na lang. Sinubukan natin, pero pabalik na naman tayo. Sinubukan na lang natin, pabalik na natin. Nag-design na lang tayo, hindi na pabalik. Pabalik na naman tayo. Di ba? Ganyan ko yung ginagawa natin lagi. Paulit-ulit lang. Kaya minsan, dahil paulit-ulit, nagsasawa ka na. Nakakasawa! Yan, nakakasawa. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. So, hindi lang lang tayo ni-create at Goliath yung pangyayari ito. Kundi ito rin po ay tayo din po natin. Yan. Na-experience din natin sa current time na meron po tayo. Yan. So, ano tayo yung pinaglalabanan po kayo? Ano yung pinaglalabanan po natin ngayon? Yung time po natin, sabi ko na dito, the victory is not far from us. Yan. Victory is not far from us. Ibig sabihin, yung natagumpayan na hindi pa rin malayo sa iyo. Yan. Bakit? Titignan mo natin mamaya. Bakit hindi malayo yung victory? Bakit meron pag-asa? Bakit meron bukas? Bakit meron araw na sisilan sisilan ulit? Yan. So, ganito ko yung nangyayari sa Israel. Wala naman silang pag-asa. At wala kahit na sino man na nagtangka na labanan si Goliath. Wala, kahit na sino man na nagtangka na labanan si Goliath. Noong tayo na ito, meron lang kong isa. Yan, at ito po si David. Si David, noong tayo na ito, kaangalan lang po siya. Ibig sabihin, kabataan lang si David. Di ko lang kung ilang taon o ilang ilang, pero mga kabataan, nandito siya. Pagkakalingan niyo siya, makikita niyo yung mukha ni David sa kanila. Yan. Ikaw na po kayo, nandito ko si David sa kanila. Amen. Ang iba natin pa naman, makikita sa inyo mga mukha yung mukha ni David. Amen. Bakit? Si David, patagumpay niya, pinagtagumpay yung Israel. Pinagtagumpay niya si Goliath. So, kailangan, dapat maging David tayo. Si David, pinaka-idol ko sa atin. Ay, naging idol ko lang. Hindi siya idol. Hindi siya idol. Parang na-amaze na ako sa buhay niya. Sa isang character na Bible. Hindi siya idol. Yan. Huwag niyo, ano ko yun, ha? Yan. Sabihin niyo, nag-deserve ako sa idols. So, bakit kasi sobrang nakaka-appreciate yung buhay ni David? Bakit nabalak siya noong time na ito? So, wala siya karapatan na makipaglaban. Kaya nga, noong pumunta yung mga kapatid ni David, yung mga nangyari niya yung pinapunta ng kakahilan. Bakit? Wala ko siya kalayahan na makilaban ng time na ito. O, magpasok ka mo na. Huwag mong isipin yung mga makikipaglaban. Diba? Yun po yung kasabi ng mga kapatid niya. Sinabi na ng tatay, o punta ka doon, bigyan sila ng pagkain, bisitahin sila, kumustahin mo sila. Kumusta na sila ngayon? So, bakit sinabi ng kuya niya, bakit ka na dito, nakikiyaran ka? Yan, sa mga malapis ka na naman, mukha na yung ginagawa dapat, tapos punta na yun. Doon ka naman dapat, sabi ni David. Dapat na papasunta, ay David, sabi na kapatid David. So, dapat na papasunta na yun. Pero hindi nila alam, na kay David pala, nasa kanya yung victory. So, bakit? Sobrang amazing lang yun nangyari noong time na ito. Hindi ka kailangan hindi ka kailangan para sa mga ng tao. Isang ganyan tayo, nag-iisip natin yung sarili. Bakit hindi na ako mananasin? Bakit ganito? Bakit ganito? Pero, parang hindi tayo kailangan sa mga ng tao. Pero, sa mga ng Diyos, ito yung kailangan. Naniniwala ko ba kayo? Sa mga naniniwala, kailangan po kayo ng Panginoon. Hindi lang po yung isang tao ang kailangan ng Diyos sa simbahan na ito. Hindi lang po dalawang tao ang kailangan ng Diyos sa simbahan na ito. Hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang isa, hindi lang sampo. Kailangan tayo lahat ng Panginoon sa simbahan na ito. So, lahat
tayo na responsibility. Lahat tayo bigay sa lugar na to. Di ba po? Kailangan tayo ng Panginoon. Hindi makikita yan ng Panginoon. Hindi makikita yan ng crush mo sa sinuman. Yan. Pero kailangan ka ng Diyos. Kung hindi ka na kailangan ka ng Diyos. Naliwala ko ka. So, yung victory sabi niya, it is not far from us. Hindi pala siya malayo sa atin. Pero sabihin na natin yung victory. Kaya mo kayo matatakot sa ito. Kaya mo kayo magpapunga to. Kaya. At dumating ka sa punto na wala naman. Ang tagal tayo, 3 years, 1 year, 2 years, 1 year. 1 month na, nagpipray ako. Wala naman. So, pala, conclusion ba? Kaya ako pala. Pero sinasabi natin yan, the victory is not far from us. Amen. Nalimuha mo kayo na. The victory is not far from us. Una po, sabi niya, who He is. So, balik, nagbigyan na po ako ng question dyan. Who He is. Si Lord, pinatuloy mo na. Si Lord. So, kailangan natin natin malaman kung sino ba siya. Sino ba yung Diyos? Sino ba yung Diyos natin? Sino ba yung Diyos ko? Yung Diyos ko ay hindi yung Diyos na kasama mo, ang pinalapalatayaan mo. So, balik, based doon sa mga encounterings na meron ka. Based doon sa mga personal encounterings mo sa Panginoon, makikilala mo talaga ang Diyos. Hindi lang siya sa praise, sa knowledge. Hindi lang siya praise doon sa pagbabasa mo ng Biblia. Kundi praise doon sa encountering. So, bakit sasabihin mo sa Panginoon, dahil pinagaling ka niya, sasabihin mo sa kanya, magkakaroon siya. Healer. God is healer. Di ba po? Pero sa mga hindi kumalik, nahirapan sila sabihin na God is healer. Bakit? Hindi ba sila kumalik? Wala ba eh? Di ba po? Sa mga naginira, nahirapan sila sabihin, God is provider. Bakit? Walang provision. Every day, asli, libulang, pag-uong, pag-alas ng kamatis, pag-alas mo, ligo ka sa bahay mo, tingin ka ng dahon, wala yung dahon na pwede lutuin. Lutuin mo lang. So, kaya minsan, nahihirapan tayo masabi na, God is provider. Pero, mapapagay ang nasasabi niyo yun. Nasasabi natin na kaya hindi tayo pinagmana ng Panginoon, kaya hindi tayo pinagaling ng Panginoon, sinasabi ninyo, God is healer, God is my provider, naliwala ko yan. So, balik, blessed ka. Bakit? Kasi, faith niya. Naliwala ko naman, pananampalataya ko yan na inalim sa'yo ng Panginoon. At kailangan mo ng exercise ang mapapakuha ko yung faith na yan. Yeah. So, pinakauna ko is, kailangan mo natin malaman kung sino ba si Lord. Kung sino ba ang Diyos. Hindi lang based kung sa sinabi ng pastor, hindi lang based kung sa binasa mo. Kundi dapat ma-encounter mo si Lord. Ikaw mismo. So, para magkaroon tayo ng desire, Lord, gusto hindi ka ma-encounter. Hindi lang siya. Bakit siya? Bakit ganito sa Lord? Dapat umiiyak na lang yun. Kasi nakikita ko siya. Bakit ganito sa Lord? Sa akin wala. Lord, gusto ko ito. Gusto ko rin yung bahay ito. Nag-desire na po tayo ng gano'n. Nagkaroon na po tayo ng desire. O, ano na tayo, sunod na tayo sa agos. Ano, sige. Kung ano yung bilhin sa akin, Lord, thank you, Lord. Yun na yun. So, kaya lang tinagpala natin magkaroon ng desire. So, bali si David, ganito si David. Meron siyang strong desire. Yung desire na is ay, maapaw. Yung desire niya, nag-aapaw yung desire niya. Kung walang lalaban sa inyo, sabi ni David, ako ang lalaban. Kung walang lalaban sa inyo, ako ang lalaban. Bakit? Sinabi ni David, doon sa pinasa natin. Ano ba yung so, balik, naglang. Doon pinasa natin, verse chapter 17, verse 36. Your servant has killed both lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. So, bakit si David sabi niya, pinatay ko na yung leon, pumatay ako ng oso. Sabi ni David, experience niya, ako ang pumatay. Yun yung sinasabi ni David. Then, sabi ko lang ikaw, sa verse 37, the Lord will rescue me from the paw of the lion, and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistines.
Yan. Kung sino yung nag-rescue sa akin, siya yung mag-rescue sa akin kay Uriah. Yun po yung statement ni David. So, nag-testify si David kay Saul. Hindi siya nagmamayaman, kundi nag-testify siya kay King Saul. Yan. Tingnan mo, King Saul, yung ginawa sa akin ni Lord. Tingnan mo yung ginawa sa akin ni Lord. Sabi na, hindi lang oso, hindi lang iyon ang gusto mong patayin, kundi si Uriah. Gusto mong patayin si Uriah. Sabi ni King Saul, paano naman? At hindi ka makarapat-dapat sa bagay niya. Sabi ni King Saul. Pero ito yung kilit ni David. Ako, alam ba? Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kilala niya ang Diyos niya. Kilala niya ang Diyos. Kapag kilala natin si God, naniniwala pa ako na hindi mo tayo matatakot sa kahit anong bagay na nangyayari sa atin. Yeah. So, bali, lahat naman tayo talaga may takot. Minsan matatakot ka talaga. Ako din matatakot din ako. Ako din ang nakahihirapan din sumubok. Ako nahihirapan din minsan talumaban. Hindi, kagaya ninyo, kagaya ng ninyo. Lahat po tayo, ganito yung nararanasan natin. Pero, buti na lang, kasi mayroong Diyos na nagpapakilala. Ang Diyos po natin nagpapakilala, kaya kailangan natin siya kilalanin. Hindi siya yung Diyos na, kilalanin mo ako. Siya mismo yung mga natin at nagpapakilala sa mga tao. Yung Diyos po natin, nagpapapansin na si Lord, hindi pa natin pinapansin. Minsan, nagpapapansin na si Lord, hindi pa natin pinapansin. Sa mga Israelites, kilala nila si Lord. Kasi, pag mga bata, ituturo tayo sa kanila. Nakita niyo po si Gideon? So paano si Gideon? Sabi ni Gideon, akala ko ganito ba? Kasi ganito yung kwento ng nanay ko, ng tatay ko, ng mga sisters namin. Pero bakit natatakot ako ng tatay? So bakit kilala niyo si Lord? Bakit bilhin ko sa kanya? Yung mga Israelites, ganito din yung nangyari. Ganito din yung pagkakilala niyo sa Panginoon. Sa akin ay encounter na siguro nila si Lord. Yan. Pero kung nakita nila yung Uriah, na-ex na yung kung sino si Lord sa buhay nila. So, bali, yung pinakama para magkaroon tayo ng victory o kaya yung victory ay hawak-hawak po natin, sabi niya, kailangan po natin siyang kilalanin. Yan. Kailangan kilala natin ang ating Panginoon. At magkaroon tayo ng desire na gamitin ang ating Panginoon. Yan. Tingnan mo, meron ko ako isang kwento. Yan, isang kwento. Isang pastor, meron isang pastor. Tapos yung pastor na to, wala na talaga. Yung mga pagkapastor, alam niyo wala. So, bali, kapag nakita niyo kami pastor, wala. Meron lang kami siya. Ay, ako lang pala. Meron lang kami siya. Ganlang yung wala siya na to. So, bali, meron kong isang pastor. Alam niyo ako yung buhay ng isang pastor. Alam mo yung buhay ng isang pastor. Talagang mahirap. Dapat kami offering. So, meron konti. So, bali, hindi mo man sa offering na yan, mo pala yung expenses mo sa simbahan, expenses mo sa ano. So, bali, yung pastor na to. Meron siyang nililigawan. Yung nililigawan mo niya is isang nurse. So, balik, pastor tsaka nurse, kapag pinagtanong mo, parang, kung sa tao natin niya, parang merong big difference. Kasi nurse siya eh. So, balik, baka kaya may kaya. Pero, sabi ng pastor daw na to, kung nililigawan niya yung asawa niya, yan, kung kailangan mo yung Diyos ko, ay Diyos ko, kung nakita mo, kung kailangan mo yung Diyos ko. Yan. Kasagutin mo ako, kaya susunod ka sa akin. Para ganyan, asawa ka ng bawal, pag-asawa. So, ganyan yung ginawa, sinabi ng pastor. So, bali yung yung ginaba na lang ng pastor is Diyos na lang. Sige na lang, bakit pala nasa kilalaman eh? Ano ba yung kilalaman niya? Kung ako sa church, bakit ikaw yung simbahan doon ang bago-bago sa mga. Kung nakakot sa bahay, makikita mo, walang palado, wala akong may bakahan sa'yo, wala akong mag-iigit ka sa baba, yan, mag-ano nga, ganun yung magiging kalabasa. So, bali, dapat yan yung bukali. So, bali, sinabi ng pastor na to,
kilala mo yung Diyos mo. Ganun yung nangyari. So, bali, dahil doon, ay nag-asawa ko sila. So, yung pastor ako is successful na ko rin sa buhay. Successful na ko sila sa buhay. Yung kasama na hindi ko siya nagtrabaho na nurse. Nag-serve lang sila sa ministry. So, bali, nag-base lang sila kung same si Lord. So, bali, basis lang po natin sa lahat talaga is kung same si Lord. So, dapat, kung same si Lord, nasa atin si Lord. Dapat, nasa atin si Lord. Bakit? Kasi yung basis natin kung same si Lord. So, dapat nasa atin si Lord. Kasi ito lang yung pagmamalaki lang talaga natin sa ibang tao. Wala na tayo yung pagmamalaki sa ibang tao kundi si Lord lang. Wala naman pagmamalaki kundi si Lord lang. So, yan, kailangan natin, napaka-importante na kilalanin ko natin si Lord. Kilalanin ko natin kung sino yung Diyos natin. Kung sino ba talaga yung Diyos natin. Kaya ba na talaga o hindi? Yan. Tutulungan na ba talaga tayo o hindi? Yan. Pero kapag nakikita mo na kung sino yung Diyos mo, sabi niya, even though I walk to the darkest valley, sabi nila ito sa Psalms, I will not have fear. I will not have fear. Kahit dumaan pa ako sa pinakamatalim na lugar, hindi ako magpapagod. Bakit? Kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos, di ako makakamahan, di ako makakabisa. Kasama natin ng Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako palulunod lang sa po'y, dumaan man ako sa po'y, di ako susunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kaya kailangan kilalanin natin ang ating Panginoon. Then yung victory ay nasa sa atin. Yung tagumpay ay nasa sa atin. Yan yun po yung pinakauna. So, bali pangalawa is si glorified. Pangalawa po, is si glorified. Nag-glorify pa si Lord. Yan. So, bali, kailangan pala na yung Lord, yung meron tayo sila glorify. Meron ka ng Lord, tinatago mo naman yung Lord mo. Hindi mo naman pinapakalan, hindi mo naman pinapakita kung sino yung Lord mo. So, bali, lahat ng Israel ka meron silang Lord. Pero hindi nakita yung Lord nila kung tayo na to. Kanina lang nakita yung Lord nila kay David. Ako may Diyos ako. Yan, ako may Diyos ako. Ako may Diyos ako. Yan, kaya nalaman ako. Sino kaya gumayon na yan? Hindi ko siya kilala. Kahit na naalam pa siya sa Primus, kahit na hidan mo pa siya, hindi ko siya kilala. Bakit? Ako may Diyos ako. Dapat, yun po si David. So, bakit? Ito lang yung pangalan ni David. Ito lang po yung pangalan ni David. Basahin po natin. 1 Samuel chapter 17. Chapter 17 verse 37. The Lord who rescued me. Sabi niya, hindi niya i-claim o hindi niya i-claim yung sarili niya. Ako ang lumaban sa ako ang pumatay kaya nag-ano sa oso, sa liwan ng oso. Sabi niya dito, the Lord who rescued me from the paw of the lion. So, balis na sabi niya dito lang, tinulungan lang ako ni Lord. Yung Diyos ko talaga, yung gumawa. Tinulungan lang ako ni Lord. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine. Kaya naman nakita ni Saul. Nakita ni Saul na, talagang mayroong Diyos ko. Kaya sabi ni Saul said to David, go, and the Lord be with you. Sabi niya, go, and the Lord be with you. Meron pa sa pawasahin. Sabi niya dito sa verse 46, this day the Lord will deliver you into my hands, and I strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in this world. Sabi niya, and the whole world will know that there is God in this world. So, bakit ito lang yung banal ni David? Hindi niya banal na, di ba may mga tao na ganyan? O, sumali ka kami mga ano tayo, o, ano kaya ako lang po
desire ni David. So, sana pumaroon din tayo ng desire na ganyan. Minsan, mahirapan po tayo na ibigay yung ganyan na glory sa ating Panginoon. Bakit? Kasi lahat tayo gusto natin glorify. Oh, ang galing-galing ito, ang galing-galing ito, ang galing-galing ito, ang galing-galing ito, ang galing ito, ang galing ito. Diba? Ganyan ang gusto natin pakinggan. So, bakit? Kapag narinig natin magaling tayo, kumarang din ito. Buo-buo pa ba? Diba? Minsan, kapag sinasabi na magaling. So, bakit hindi na nag-glorify sila doon sa bagay na ginawa. So, para mag-glorify sila, ano yung parang open door natin. Sabi ko nga is humbleness. Yeah. Sabi niya dito, through humbleness. Humbling ourselves. Ako po, sinasabi ko sa inyo na minsan, karamihan, hindi po ako humble. Siguro, maraming nagsasabi na humble. Bakit? Kasi ganito, diba? Kaya ang totoo ay hindi. At, pride, minsan, diba? Ganito yung, pero sabi niya dito, para mag-glorify sila, dapat mawala sa iyo. Yung pride, yung proudness, yung boastfulness. Bakit? Kapag kailangan niya, never mag-glorify sila. Hindi mo kaya i-glorify sila. Bakit? Yung sarili mo yung ipapakita mo. Yung kakayahan mo yung ipapakita mo. Yung galing mo yung ipapakita mo. Yung araw mo yung ipapakita mo. At kapag nakita ng tao yan, at sinabihan ka na ganito, sigurado ililipat mo yung sarili mo. Never mo i-glorify sila. So, parang kung titipan natin dito si David, napaka-humble ko nila tao. Yan. So, parang natin nababanggit sa bibig ni David si Lord. Natin nababanggit sa bibig ni David si Lord. Kung titipan natin yung Psalms, sobrang dami simulan ni, sobrang dami kinakta ni David about kay Lord. Wala naman siya sinabi about sa sarili niya. Kaya si David mahal sa Panginoon. Bakit? Kasi nag-glorify natin si Lord sa kanya. So, bakit ito yung hinahanap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Wala naman talaga tayo kailangan gawin. Hindi naman talaga natin kailangan ipakita yung sarili natin. Apapansin lang tayo ng tao. Kapag nakikita si Lord sa iyo, nasa atin na si Lord, papapansin ka ng tao. So, bakit kailangan talaga natin nasa sa atin si Lord. Ngunit si Lord. So, balik, sabi lang, through humbleness. So, i-humble natin yung sarili natin. I-ano natin yung pride, yung proudness, yung boastfulness. Yan. Then, i-exercise mo natin yun na gawin. Kung hindi pa natin nagagawa, i-exercise mo natin. Naniniwala ko na meron tayo isa. Yan. So, balik, i-exercise mo natin na alisin yung bagay na yun. Para siya yung nag-glorify. At kapag nag-glorify si Lord sa iyo, nakikita niya, nagsishine siya sa iyo. So, bali, nakakagitin ka pa niya. Tutulungan ka pa niya. Gagawin ka pa niya. Iikatan ka pa niya. Bakit? Pinapakita mo yung glory niya. Sa mga hindi pinapakita yung glory ni Lord, ika-cancel niya yung glory niya. Bakit? Kasi yung glory is para mahina. Yung darkness is for hiding. No? Kapag kalaliman, kailangan mo itatago kasi kalaliman. Yung glory, para sa mga. Para makita. Bakit kaya nagsisipin ng ilaw? Para na yung makita lang. Pero para na yung makita. No? Bakit mo pinapatay yung ilaw? Kasi para ayaw mo may makita ang tao. Ayaw mo makita ka. Kaya nagtatago kasi kalilisan. Kaya yung glory ni Lord, kailangan nakikita naman sa atin. So, bali nag-glory ko si Lord sa buhay ng isang tao. So, bali siguro sa akin, kung hindi niyo man nakikita, hindi niyo man napapansin, problema ko yun, kailangan ko ayusin. So, kung meron yung problema natin yan, kailangan nyo ayusin. Kailangan ko natin ayusin. Sama-sama ko natin ayusin. Aayusin tayo ng Panginoon. So, hindi ko ako nagsasalita dito dahil sa, dahil ko ako kundi dahil galing si Lord.
Ganito po si Lord. He must be glorified. Kaya kailangan natin yung humble na sa sarili natin. Take off your pride, yung proudness, yung boastfulness na mayroon sa tayo. Para mag-glorify sa Diyos. Yun lang po yung tanging ka. Wala na po yun. Yun lang, yung tanging ka. Yan. Then, pangatlo sabi niya, number 3, is see your commander. Is see your commander. Siya ba yung commander mo natin? Siya ba yung head natin? Siya ba yung sinusunod natin? O yung sarili natin? O yung ibang tao? So, bali, kailangan na po natin na maging commander siguro. Kailangan po na si Lord yung maging commander po natin. Nakita niyo po yung mga Israelita noong lumalakad po sila doon sa ilan. Palabas po sila natin ito. Ano po yung nangyari? Ano yung ginawa ng anak? Ano po yung sino po yung kasama po nila? Kasama nila sila. So every time na nagbawa sila ng sarili nilang decision, every time na napablock sila ng sarili nilang plano, nakakaroon ng failure. Natatamasan nila yung curse. Natatamasan nila yung paghihirap. Yung mga Israelites. But every time na sinusunod nila yung sinasabi na Panginoon, every time na ginagawa nila yung sinasabi ng Panginoon, pamahalan sila ng mga kalapit doon sa destination na pupuntahan nila doon sa blessing na ibibigay sa kanila ng Panginoon. So, bali ganun po siya. Kailangan si Lord po yung commander po natin. Bakit? Bakit si Lord yung commander po natin? Si Lord kaya niya i-turn yung bitter water into sweet. Kaya niya i-turn yung bitter water into sweet. Nakita niyo po yung parang bitter water into sweet. At hindi lang yan, bitter life into sweet. Nakita niyo si Naomi? Kasi sinabi niya, tinawag niya sa sarili niya, tawagin mo lang ako para. Bakit? Bitter yung life ko. Dati meron ng ganito. Pero ngayon wala na. Hindi mo na makikita. Tignan mo, hindi mo na maayos yung buhok ko. Bulot ko lang. Di ba? Bakit kaya si Naomi? Hindi ka na makakain yung sarili ko. Hindi ko maalagaan yung sarili ko. Dati, okay ako. Pero ngayon, bigyan na ako. Pero, si Naomi, kasi sabi na bigger yung life niya. Di ba, nakita mo natin nag-shine yung life ni Naomi. Nagkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Boaz. At yung anak na to, ay ito yung naging tatay ni David. Naging tatay ni David. Tinulay ang anak ni Naomi yung bagay nila. Yung parang yun. So, balik kaya i-carry ni Lord yung bitter life into sweet. Bitter ba yung buhay mo ngayon? Kumusta na yung buhay mo ngayon? Kumusta na tayo? Kumusta na tayo ngayon? Okay mo na tayo? Masaya mo na tayo? Nagliligo sa mga nagsisig ba? Yan, pagod ka na. Kasi wala ka na. Yan, di ba? Naranasan ka rin po yan, diba? Pagod na, wala kaya. Pero minsan, tayo lang yung napapagod talaga ng sarili natin. Kaya po talaga wala tayong ginagawa. Pumapagod ka pa rin. Bakit? Kasi napapagod ka sa sarili mo natin. Kaya kailangan ko natin ayusin yung sarili mo natin. Pero, hindi natin kaya ayusin ko yan ng Panginoon. Bitter life, become sweet life. Gusto niyo ba yun? Oo, kaya. Naniniwala pa ako na yun po yung life natin. Kaya pa tayo natin ito. Kasi yung life natin bitter. Yung life natin bitter. Kaya natin tayo. Gusto natin ayusin yung buhay natin. Tama mo ba? Sweet na tayo buhay mo? Kung sweet na yung buhay mo, wala natin siguro, wala natin ka. Kasi nagsasaya ka ngayon. Pero kung gusto mo maging sweet yung buhay mo, kailangan mo lumapit sa Panginoon. Kailangan mo marinig yung salita ng Panginoon. Kailangan mo ma-encounter ang Panginoon. Bakit? Kasi gusto mo nga ng sweet life. Pero kapag sweet na yung life mo, huwag mo na kalimutan si Lord. Baka hindi ka na pumunta sa simbahan. Kasi, ang sweet na ng life mo, okay ka na. Napaka-comfortable mo na, relaxing ka na. Hindi po yung sweet life. Yung sweet life, ito po yung meron tayong relationship
relationship kay Lord. Ito po yung sweet life na hinahanap natin. So, balik kung papala ng relationship kay Lord, hindi mo mararanasan yung sweet life. Meron ka pa rin hinahanap. Hahanap-hanapin. Kita sa ulo ay kapatid mo lang pala. So, balik, hahanap-hanapin natin talaga si Lord. Kapag nawala si Lord sa atin. Dahil kung meron tayong relationship kay Lord, relationship kay Lord. Gaano man kanaman yung buhay natin, gaano man kahirap yung buhay natin, gaano man tayo magbibigyan natin, dahil nasa sa atin si Lord, magiging sweet yung buhay natin. Naniniwala po ako yan. Yan. So, balik, kailangan po natin na maging commander si Lord. So, para sa akin natin ako, do not worry, even if you are the weakest of all. Kung ikaw man yung pinakamangin sa lahat, huwag kang malago. Huwag kang mawalisa. And the poorest of all, ikaw yung pinakamahirap sa lahat. Yan, huwag kang mag-worry in the 30s. Ikaw yung pinakamadumi sa lahat. Bakit? Kasi hinahanap ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Aayusin ka ng Panginoon. Naniniwala pa ka dyan. Aayusin ka ng Panginoon. Aayusin tayo ng Panginoon. Bakit gagamitin po tayo ng Panginoon? Para makita sa atin yung glory. Kaya huwag yung magala kung ganito man tayo kayo. Kung ganyan man tayo kayo. Darating yung araw, kapag kailan na yung ginagin ni Lord, you will shine. And I know Lord na you are shining. Nagsishine na kayo Lord. So, yun ang po yung mensahe natin ngayong umaga. Di ko muna sa nakatapos mga alas 2 sana tayo nakatapos pero okay na sila kaya sige patusin na natin. So doon na lang talaga tayo nakatapos. So balik, kung pinakailangan